Mga kapatid, ang ipaglingkod natin ngayon, ipaglingkod ko sa inyo ngayon bilang anak ng Diyos, Ama namin na sa langit, ang paksa na ang pinaka walang kwentang Diyos, walang kwentang Diyos o walang kwentang Diyos na Ama. Alam nyo ba na mayroong walang kwentang Diyos? Kasi resolbahin natin ito using the biblical, from the Greek word biblios, at legal interpretation. Ang legal interpretation, itanong nyo siyang abogado sa judges sa lower courts at saka justices sa higher courts or the Supreme Court, and even worldwide sa buong mundo. Base sa kanilang unawa sa legal na naaralan namin sa batas. Iba kasi ang philosophical at iba rin ang legal. Ang legal po, yung pinapaniwalaan at sinusunod, nag-aral ng batas, mga hukom, mga judges sa English at justices. Pinag-aralan nila ito pagkatapos na mag-graduate sa college at nag-proceed sa law. At bago ka maging judge, alam mo talaga mag-interpret. Yun ang judges. At bago ka maging justice, dadaan ka muna sa judge, being a judge. Ngayon, ano ibig sabihin natin ito? Pag sinasabing legal, ang basihan, ang nakasulat sa mga sugo ng Diyos noong unang panahon, katulad ng apostol, propeta na mga Israelita na sumusulat. Kasali na doon si Lucas, bagamat siya ay Grego, pero kanyang turo galing sa mga apostol na mga Israelita, otherwise known as Hudyo. Tandaan nyo, kasi walang pastor, walang pare, walang ministro, walang kamanggagawa nag-aral ng legal interpretation. Kaya tingnan nyo, hindi sila marunong pumuna sa mali ng bawat isa. At takot silang pumuna kasi hindi nila matindigan ang legal interpretation. Ako naman, pinupuna ko lahat ng pastor, mga pari, papa sa Roma, mga obispo, lahat ng relihiyoso mga tuturo, pari, di Batista, imam sa mga Muslim, mga guro ng Muslim, mga aklat nila, mga ministro, kamanggagawa. At ako'y naghamon ng debate, naka-open itong account ko sa YouTube at saka sa Facebook. At as usual, ibinibahagi ko to sa bawat page socially in the social media. Nakipagdebate ako. Naghahamon ako legally at biblically. Kasi akala nyo, alam nyo,
sobrang galit ko sa mga taong ito. Mas galit pa ako sa mga pastor, mga pare, mga kamanggagawa, ministro, kaysa mga terorista at mga adik. Kasi, ang ugali nito, kinakalaban ang Diyos para iligaw ang mga tao na kunyari silang santo. Ang Diyos nila, walang kwintang Diyos. Iba ang Diyos ko, iba ang Diyos nila. Hindi pwede pagkapareho ang Diyos namin. Kasi ang Diyos ko, may aklat. Unang-una, ang Katoliko, nakadebate ko dito si Darwin Gitgano, si Jando Alabado ng punto por punto na bata ni Darwin Gitgano. Ayaw na legal at biblical. Gusto na philosophical at historical. Tanga, gago. Walang sinasabi doon ang Diyos, we have to settle it historically. We settle it biblically. Ang Katoliko, tandaan nyo ko, ang Katoliko, ang number 1 sa buong mundo, mula sa kalang leader hanggang sa mga membro, na ang paniwala, ang Diyos sa langit, walang aklat. Nakadebate ko, mayroon ako na-capture sa live, ang debatistang si Jando Alabado. There is no escape. Mayroon akong record. Na-publish na sa Facebook at sa YouTube. Walang aklat ang Diyos na kumpleto sa mga Katoliko. Lulubog ako dito kung wala akong ebidensya. Kaya doon nag-umpisa ang hamon. Kasi ang pinangaral ko, aklat ng Ama. Aklat ng Ama ang ipinangaral ko sa inyo. Bakit ako nangaral? Kasi ang Espiritu ng Ama nasa akin. You cannot teach even Christ without the Holy Spirit of God. God our Father said it. John 3:34. Tandaan, may Espiritu Santo ka. Hindi Espiritu tonto. Hindi Espiritu na mga santo, na mga Katoliko. Yun ang malaking walang kwentang Diyos yun. Walang aklat. Kahit may tinatawag silang Biblia. Ito, basahin natin. Ito, Bibliang Katoliko. Sa debate namin ni Jando Alabado, para malaman nyo, naka-live naman ito, sabi niya, aklat daw ng hayop, gago. Ang aklat ng Panginoon, ginawa niyang aklat ng hayop sa ibang salin, sa New Living Translation. Sa Isaiah 34:16. Di Batista, gago, demonyo. Kung alam nyo, kung Di Batista, kaya ko, pwede suntukin, magpagsuntukan ako sa kanila. Kahit ako yung madsok. Kasi, napakasalbahe laban sa Diyos ng mga tao ito. Pare, mapagsuntukan ako sa pare. Kaso lang, mga pare, mga bading. Hindi naman laban yun. Walang pare mahilig sa suntukan. Gusto na, pawatid, peace, gago. Talagang kagalit-galit yung mga tao. Di ba nakagagalit? Mga sinungaling? Ang Diyos pa na aking Ama, aming Ama, kinakalaban. Ginagamit ang aklat ng aming Ama. Aklat daw ng hayop, tanga. Ang Espiritu ng Ama nasa aming puso. Kung maramdaman ang puso namin, maramdaman namin ang damdamin ng Ama. Sa 4 Ephesians verse 30. Ang galit ng Ama mula sa langit, naramdaman namin sa puso bilang mga anak. Ipinanganak kami ng Ama
sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. 3:5 of John. Ama ko, Ama namin mga Kristiyano totoo. Itong mga Dibatista ba sila? Bakit ayaw na? Sabi ko legal at biblical. Ayaw. Ayaw. Pagka-pastor, ministro, kamanggagawa, dibatista, pare, na hindi legal. Pag hindi legal, ibig sabihin, ligaw yun. Alam nyo ba? Hindi legal. When there is no truth, there is no justice legally and biblically. From the Greek word Biblios, not Biblia. Sa 59, Isaiah, verse 14. Kapatid, legal. Pag pumasok naman ko sa kalang pilosophikal, kalaban ko na ang Diyos. Bawal ang philosophy sa Colossians 2:8, surat ni Pablo sa aklat ng Ama. May aklat ang Ama. Yun ang aklat ng Panginoon. Ama po yung Panginoon. Doon sa 34 Isaiah 14. Mahalaga ito, kapatid. Kaya, inuulit-ulit ko ito palagi. Kasi, ang dapat ituro ng mga ministro, kung sino magturo ngayon. Bawal nga ministro eh. Ang Diyos magturo ngayon. Ako lang magturo na ang Diyos magturo. Ako lang ang nagtuturo na anak ng Diyos. Ang Ama magturo, hindi ako. Sa pamagitan ng kanyang aklat. Sabi ng Ama, yun po ang kalooban ng Ama. Your will be done on earth as it is in heaven. Sa Matthew 6:9-13. Kapatid, mahalagang topic ito. Kasi, kaya dumadami ang pastor, pare, kamanggagawa, ministro, papa sa Roma, at lahat ng mga tao magturo. Kasi, hindi na unawa ang kalooban ng Diyos na walang tao magturo, siya lang. Ibig sabihin, bawal ang tao magturo. Kasi, ang gusto na siya magturo, basahin natin. Bawal ang tao magturo. Ngayon ha, in this 21st century, base sa unawang nakarating sa atin sa East, sa Silangan. Pamalakyas 1:11. Basahin natin. 33. Jeremiah 33, verse 34. Mula 31. Tiniritso na natin. Kung di, ito ang tipan. Yung tipan, mga batas yun po ang mga kalooban ng Diyos na ating susundin. Batas. Kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, nais ng Diyos ang tipan, kasunduan ng tao at Ama. Kundi ito ang tipan na aking ipagkatipan sa sambahayan ni Israel. Sa Israel na una. Hindi sa Roma, hindi sa Amerika, hindi sa Europa, at sa bahat ng panig ng buong mundong ito. Pagkatapos sa mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan, yun po ang tipan. Sa kanilang kalooban, ang Ama mismo magtatala. At aking isusulat sa kanilang puso. Pag puso na pinag-usapan, sa kaibuturan ng ating laman. Internal. Puso. Na may kapangyarihan mag-decide. Magpasya. Walang tama at mali. Masunod. Sa kanilang puso, ang kalooban ng Diyos,
ilagay sa kalooban ng tao. Itala. Malinis. Circumcision of the heart. Pagtutuloy sa puso. Ang Diyos lang na Ama makagawa nun. Pagtutuloy sa puso, literal and spiritual. God can circumcise every heart spiritually. Only God, not angels, not humans, can do that. Sabi ng Panginoon. Kasi, yun lang ang mabasa ating basihan. Diyos lang. Ako ang maglagay sa kanilang kalooban. Ang kalooban ng Diyos, ilagay sa kanilang kalooban. Ang gusto ng Diyos, ang utos ng Diyos, ilagay sa kanilang kalooban. At aking isusulat sa kanilang puso. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, malalaman ang puso ng mga tao. At yung gusto ng Diyos, masunod ang gusto ng Diyos sa mga tao. Banal. Yun ang circumcision of the heart. Malinis. Blessed are they that pure in heart, for they can see God. 5:8 of Matthew. At ako'y magiging kanilang Diyos na Ama. At isang Diyos na ito, Ama po to. Gusto ko lang ilagdag dito kasi talagang Ama to. Sulat po ni Jeremias, natupad na to. Ako'y magiging kanilang Ama. At sila'y mga bayan, at sila'y mga aking anak. Kaya ang bayan ng Diyos, mga anak po yun. Mga bayan ng Diyos, mga anak. Ang Diyos na ito ay Ama. Yun ang bagong tipan. Kaya, nanalangin tayo, Ama namin na sa langit ka, masunod ang iyong utos. Masunod ang iyong kalooban sa aming puso. Kasi, ang Diyos mismo, naglagay sa kanilang puso. Hindi tao. Nagturo, naglagay. Ituloy natin. At hindi na magtuturo ang bawat isa. Hindi na. Kaya bawal ang turo. Kung marinig itong pastor, mga kamagagawa, mga ministro, reason stop against the word of God that is written. You do it. Hindi na magturo ang bawat tao. Kapal ng mukha nyo. Bubo kayo sa legal. Lahat sa inyo, mga pari, nag-aral ng seminaryo, ng theology, mga pastor ng philosophy, mga edukado, kamagagawa, ministro, mayaman, bubo kayo sa legal. Magdebate tayo. Kaya, inahamon ko sa legal, magdebate tayo. Sa live at sa lahat ng korte. Kung gusto nyo. Kung totoo kayo, humarap kayo. I-live to para sisikat kayo. Sa tabubuhan. Yun ang hukom. Pag sinabi nyo, matalino kayo, patunayan nyo sa akin, sa harap ko. Ayaw ko, nandaya kayo sa akin at sa aking Ama, na aming Ama ni Kristo at buong mga anak ng Diyos. Hindi lang kami Kristiyano, ang Ama, dakila. Kaya kami mga anak, kami mga Kristiyano, anak, dakila din. Ang Diyos, tinatawag namin Ama, at kami rin, mga Diyos, mga anak ng Ama na sa langit. Mga Diyos din. Sabi sa Salmo 82, 6 hanggang 7.
Kung mayroong lahat ng mga anak ng Diyos, mga Diyos din, mamatay na katulad ng tao. Kung sino man hindi Diyos, piki yun, anak ng Diablo. May basihan. Ebidensya. Kung hindi ka Diyos, anak ka ng Diablo. Sino naturo sa'yo? Pastor kasi. Kamanggagawa kasi. Ministro kasi. Tao. Pare kasi tao. Papa kasi tao. Ang gusto lang paniwalaan, yung napasok lang sa kanilang isipan. Walang anak ng Diyos na Diyos, tanga. Binabawas pa. Sabi ng Diyos, huwag humigit at huwag bawasan ang nakasulat. Deuteronomy 4 verse 2. Ulit, mga anak ng Diyos, mga Diyos din. Doon mo malalaman kung sino ang anak ng Diablo. Unang-una sa lahat, ayaw ng Diablo, mga Diyos din tayo para maging dakila sa kanya. Ayaw niya yun. Ayaw na si Kristo na tawaging anak. Ayaw na si Kristo tawaging Diyos. Isa lang ang Diyos ng Katoliko. Isa lang ang Diyos ng Protestante. Isa lang ang Diyos ng Orthodox Christian. Isa lang ang Diyos ng mga Griego. Isa lang. Pare-pareho sa lahat lang bobo. Kasi, walang kwenta ang Diyos sa kanila. Hindi nagturo. Gagong Diyos yun. Gagong Diyos yun. Si Satanas, Diyos din ng mundong ito. Sabi ng Ama namin sa langit, nakasulat. 2 Corinthians 4 verse 4. Hindi nyo nababura. Nakasulat na. Ang tawag nyo pa sa aklat ng Ama, Biblia, tanga. Hindi dakila. Ang Biblia, aklat, mga aklat lang ho yun sa Tagalog. Sa English, books lang. Plural po ang Biblia. Sa Greek. Importante, tuloy naman magkalat sa buong mundo ang aklat ng Panginoon. Yun pala ang Ama, sabi ni Kristo sa Matthew 11:25. Ang Panginoon, Ama ng langit at lupa. So, ulit, ang pastor nyo, pare nyo, ministro nyo, kamanggagawa nyo na inyong pinapalawalaan, wala sa kalang mga Diyos sila. Ayaw na maniwala sa nakasulat na salita ng Diyos na Ama. Binabawas sila. Walang dakila. Nakawala sa Malakas 1:11, dakila ang Ama. Ang Diyos na tawagin Ama dito sa silangan, nagturo sa atin, mga anak, Diyos din, dakila. That is the grace of God. Bigay sa atin. Walang bayad. Hindi mag-apply ng visa. Anak ng Diyos, mga Diyos din. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa. Salita ng Diyos, binabawas din. Kaya maraming sekta na yun. Maraming pastor, maraming pare, gago. Maraming ministro, maraming kamanggagawa. Ayaw makinig sa Diyos. Nakasulat pa. Sinusulat ni Jeremias. At natupad ito sa panahon na mga apostol. Ang unang kinausap ng Diyos mga apostol. Sa Hebreo 8:8 hanggang 13. Ulit, at hindi na magtuturo. Hindi na magtuturo sa legal. Huwag na magturo ang bawat isa sa kanyang kapwa.
tao. At bawat tao sa kanyang kapatid. Kahit kapatid, huwag na turo. Basta tao. Sabi o kalooban ng Diyos sa atin, ilagay sa ating puso. May puso ka ba? Ano nangyari sa puso? Ito, kapatid. Ang ginawa ng pastor, in short, mga bulaang propeta, inalis, binabawas ang kadakilaan ng Diyos magturo sa mga anak. Ang pinalit, tao sila. Ang Diyos, pinalitan. Ang guro natin, Ama, pinalitan ng tao. Ang nakasulat, binabawas, hindi itinuro. Itinuro ba? Tanga. Ang sinusunod nyo, tao, gusto ng bulaang pupita, katulad ng pastor, tamang gagawa, pare, ministro, at hindi ang ama. Hindi ang ama. Yung tamang gagawa, ministro, pare, pastor, insert, yun po ang mga bulaang masinungaling na mga or propeta. Hindi sila ating ama nasa langit na magturo sa atin. Hindi sila ama. Unang-una, bago magturo, sino ka? Ama ka. Tanungin mo na, ama ka ba? Sabi naman, walang tao magturo. Babasahin natin mamaya, sabi ni Cristo naman, sa 8, sa 6:45 ng John. Unang-unang tama tinatanong, ama ka ba? Kapatid, maganda talaga sa isang linggo, magbasa ka. Doon ka sa bahay. At lumabas ka para mag-ipon. Naniwala, mga taong naniwala sa nakasulat para umawit sa ating ama. Doon pa lang, walang pastor, walang pare, walang kamanggagawa, walang ministro, mag-influensya, mang-bibisit sa iyong buhay. Kasi, sabi ng Diyos, ito, basahin natin, sa John 6:45. Huwag bawasan. Ito, John 6. Ito, nasusulat sa mga propeta, sabi ni Kristo pa. Kristo nagsabi nito. At tuturuan silang lahat ng Diyos. Lahat ng Diyos. At mga bawat nakinig sa Ama at natututo sa Ama ay lumapit sa akin. Yung pala tinuruan ng Ama, at natututo sa Ama ang mga lumalapit kay Kristo na ipinalapit ng Ama natin sa kanyang anak. Tayo rin mga anak ng Ama. Isa lang ang kalooban ng Diyos, magturo, pastor, pari, ministro, kamagagawa. Hindi kayo ama, tanga. Ang ama, magturo sa mga anak. Yun ang sabi ng Diyos, nakasulat, huwag niyong bawasan. Masama kayo. Gusto niyong palitan ang Diyos.
ambisyoso. Ang Diyos nagturo sa mga propeta at sa mga apostol. Kayo, nagturo ba sa apostol at propeta na ating binabasa ngayon? Ang Diyos din magpaunawa, sabi pa ni Kristo. Antikristo kayo, mga pastor kayo, mga pari kayo, buang kayo, mga adik kayo, mga kamanggawa kayo, mapaligaw, ministro. Ang kapal ng mukha nyo. Tawag sa'yo, pastor, pare, ano kayo? May ama kami. Ang turo sa amin, ama, hindi kayo. Yun ang gusto ng ama. Kalooban ng ama sa langit. Kasalanan, walang kapatawaran ang lumabag sa utos ng ama, kung alam nyo, sa 1 John 3 verse 4. 1 John 3 verse 4. Kasalanan ko yun, walang patawad. Kasi, ang gusto ng ama, siya magturo sa ating puso sa pagkita ng Espiritu Santo. He will teach us spiritually, invisibly, through our heart, through His Holy Spirit, in whom we are born of. Ang ama, magturo sa atin spiritually, katulad na nangyayari noon sa panahon ng apostol at propeta. Sa 1 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Ulit, nasusulat, tuturuan silang lahat. Ang basihan ni Kristo, nakasulat din. Si Kristo ang nagsabi nito, basihan niya, nakasulat sa aklat ngayon ng Ama. Ginawa ng isang aklat. Base sa 34 verse 16. Ang bawat nakinig sa Ama at natuto sa Ama ay lumabas sa akin. Sino turo sa iyo? Ama. Sino ba naman sa iyo? Ama rin. Sino mahatid sa kay Kristo? Ang Ama rin. Hindi pastor. Hindi ka magagawa. Hindi ministro. Hindi pare. Ngayon, sa buong mundo, may akat na. At hindi na unawaan ng mga tao ito na may akat pala ang Diyos. Tawag na Biblia, tanga. Libes Domini o Libes Patris. Hindi Biblia. Yun ang dakila. Aklat ng Ama. Ang magturo, Ama, hindi demonyo. Hindi angel. Hindi pastor ni tao. Gago. Magturo sa amin. Ang mga demonyo din, hula ng Diyos sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2, ang mga demonyo magturo din. Ano ba siyan? Pangangalikot. Ang ginawa ng pare ngayon, magpaliwanag. Ang paliwanag, hindi mababasa. Huwag humigit sa nakasulat, sabi o kalooban ng Ama natin. Huwag humigit. Isa ang ating basihan. Ang isa lang aklat, ang basihan ng Ama, magturo sa atin. Yun ang kalooban ng Ama. Ang Ama, magtuturo sa atin, kaya nagpalagalap siya ng aklat. Padakilain Ama, ang Ama, magturo sa bawat tao, sa bawat anghel, sa langit. Sino to sa anghel? Tao? Gago. Ang magturo, Ama, ang ginawa ng pastor pare ngayon, mga ministro, mga kamulalawa, pipi ang Ama nyo, walang kwentang Diyos ang Ama nyo, tanga. Inutil. At hanggang ngayon, hindi nyo pala naunawaan ang sinabi ng Diyos sa kasulat. Kasi hindi kayo ligaw. Hindi kayo legal. Ligaw kayo. Ita-challenge ko sa inyo ang pagiging legal interpreter nyo. Ilabas nyo ang filosofiya nyo, theology nyo, at lahat kang alam nyo, base sa laban sa aking alam. Magdebate ka sa live, ura-urada.
Kasi ang pinaka-topic na lang pinabagalan pakinggan, sino magturo sa atin? Diyos Ama mismo magturo. Malapit sa nanahan pa sa puso. Sabi ni Kristo, sinusulat ni Juan, sabi ng Diyos kay Kristo, at nakasulat ating basihan. Nakalagay na sa iyong puso. Kaya ako ngayon, nilagay sa iyong puso, ang Diyos pala magturo. Sino ka magturo sa akin? Sampalin kita. Huwag mo itutunan ako. Alam ko ang Diyos ko siya magturo sa iyo, hindi ikaw. Demonyo ka lang. Tuturo sa akin, sa debate pa lang, hindi ka makatayo. Magturo ka sa akin, debate pa lang, hindi ka makatayo. Legally. Kaya ngayon, walang pastor, mga debatista, makang-debate sa akin sa live. Alam niyo yan. Kamang gagawa, ministro. Alam ko, nasira aking video sa lahat ng mga membro. Sa lahat ng sikta. Ayaw na. Yung maingay na debatista, sa mga Katoliko, ayaw na rin. Sabi ko, legal at biblical. At hindi na kalusot sa akalang basihan, history. Saan ba yung history? Bawal sa nasyon. Kasi, akalooban na isang akat lang. Isa lang. Libres patris. Aklat niya. Hindi aklat ng pare, pastor, ministro, o kamanggagawa. Ganon ang prinsipyo ng aming Ama at prinsipyo ng mga anak ng Ama sa langit. We are all the children of our Father in heaven. Ang aklat na yun, hindi nyo po may-ari. Kami ang may-ari bilang tagapagbana ng Ama sa langit. Gago kayo. Kami mga anak, hindi kayo. Sabi ng Katoliko, sila daw ang may-ari. Gago ka. Walang talata. Kaya may-ari, saan ang talata? Kaya nag-ipon, meron kayo inipon. Nag-ipon din ang Protestante. Pilipino. Hindi kayo. Pati ito, magandang balita. Ang gumawa nito, mga Amerikano, under the umbrella of the Philippine International Bible Society. Lagda lang siya. Lagda lang. Signature lang. Kapatid, akala nyo, ang nangyayari sa mundong ito, okay na. Hindi nyo nakita ang gusto ng Diyos, ang vision ng Diyos. Ako, nakita ko ang vision ng Diyos base sa akin na babasa. Vision ng Diyos, iba ang vision ng tao, iba ang vision ng demonyo. Sa 2:24 ng Revelation, ang demonyo may vision din. Malalim, pero alam namin mababaw lang. Kasi, ang Diyos natulong sa amin. Ang vision ng Diyos malalim. Alam nyo, every time sa Sunday o Saturday, pumunta kayo sa kapilya, hindi yung banal. Naging anti-Kristo kayo. Anti-Kristo. Bakit? Sa kapilya, sa simbahan, pare, pastor nandoon. Tao. Mga alat sa'yo. Kaya bangan. Asa. Ama ka ba? Sana, wag ng tao. Sabi ng Ama mismo, sinulat ni Jeremias na pupita. Pati pupita, pati apostol, wag lang maturo. Ngayon, nakalat na ang aklat. Kasi nung unang panahon, walang kumpleto ang aklat sa panahon ng apostol at pupita. May kumpleto na. Sa manggaling sa silanganan, sa Pilipinas, hindi sa Amerika, hindi sa Europa. Yun kasi ang gusto ng Diyos, hindi gusto nyo. Tama. You are not legal. Halimuon kayo. Yung philosophy, legal, mahirap unawain ang legal. Ang naunawaan nyo, philosophy, bawal pa po. Sa 2 Colossians 2:8. Bawal. Kung ang philosophy mo, ang sunod sa nakasulat,
okay yun. Paliwanag, wala sa nakasulat, bawal yun. Kasi ang turo ng Diyos, nakasulat na ngayon. We speak, we believe what is written. 2 Corinthians 4 verse 13. Kapatid, kung matanggap na sa iyong puso, maniwala kayo sa Diyos na Ama natin magturo, He can do it. Kung maniwala kayo, siya mismo ang sasagot sa tanong nyo sa aklat na hindi nyo maunawaan. Sa 1 Santiago verse 5 hanggang 9. Ang Diyos tatanungin, yun po ang sabi ng Diyos. Siya daw ang tatanungin, hindi pastor, hindi pari, hindi ministro, hindi apostol, hindi propeta. Sulat ni Apostol Santiago pa. Si Apostol Santiago sumusulat, ang Diyos ay tanungin, hindi kami, hindi propeta, hindi apostol, hindi pastor, tanga, gago. Maraming tangang pastor, ministro, pari, kamagawa sa salita ng Diyos kasi gusto na pera kasi ang pag-ibig sa salapi, ugat ng kasamaan. 1 Timothy 6:10. Kapatid, ang Diyos ang hari, ang Ama magturo sa kanyang anak. At nagturo ang Ama sa langit, mga ama dito sa mundong ito, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, magturo sa kanyang anak, pati sa kanyang asawa. Sa 6:4 ng Matthew, hindi pastor. Sa loob ng bahay, ang magturo, tao, sa mga anak, sa mga kanya-kanyang asawa. Sa kabuuan, Diyos magturo, mag-ipon tayo, ang Ama, umawit tayo sa Ama, kasama ang Espiritu ni Kristo sa ating puso. Sa 2, versikulo 12 ng Hebreo. Wala magturo. Ang Diyos magturo, as long as you have the Spirit of Christ. Sa 8, versikulo 8-12 ng Roma. Ang bisyo ng Diyos, walang taong magturo, mababasa. Ako, magturo sa iyong puso, sa iyong kalooban. Magbigay ng utos. Ang kalooban natin, bigyan ng kalooban ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, masunod sa ating puso. Ang ginawa nyo, para kayong gusto na teacher na kita, tanga, para sa academics, para sa educational institution. Teacher makita. Ano yun? Laman. Gago. Spiritual nga magturo. Spiritual. Magtuli o maglinis pa sa ating puso. Spiritual. Magturo ang Diyos. Spiritual. Through His Holy Spirit who lives within the Spirit of Christ, and Christ lives also in our hearts. God is the one teaching, calling, and even bring us to the flock under Christ spiritually with the Spirit of Christ in our hearts. Sabi sa Galatians 4:6. We have the Spirit of Christ because God wills it. And He is the one who teaches Christ until now, and the holy apostles and the prophets, and us, based on what is written. Pareho tayo ng paniniwala, pareho tayo ng unawa, nakasulat sa aklat ng ating Ama, worldwide, sa iba't ibang wika. Can you imagine? Nasa bahay ka, walang pastor, walang pare ng aral. Binigyan mo importante ang Diyos kasi yun ang gusto ng Diyos. Ulit, sa bahay ka lang. Bakit hindi ka nasimba? Iba ginawa noon eh. Ang parang naturo nun eh.
Iba ang pare na turo nun, pastor. Hindi yun. Kalaban ka ng Diyos yun. Kasi kalaban ng Diyos, wala magturo. Dito ka na magbasa. Read the book. Sabi ng Diyos, ako ang magpaunawa sa inyong puso spiritually. Sa Isaiah 29 verse 18, basahin natin. Kayo, mga pastor, chief yun. Mga abulag, kapwa na inakay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. Sabi ng Ama, sabi ni Kristo pa. 25 o 15, Matthew verse 12 to 15. Ito, Isaiah 29:18. At sa mga araw na yaon, ay makinig ang mga bingi po to, ng mga salita sa aklat. Saan makinig? Hindi sa pastor. Hindi sa magagawa. Sa aklat. Ulit. At sa araw na yaon, makikinig ang mga bingi ng mga salita sa aklat. At ang mga tanang mabulag, makakita mula sa kalabuan at sa kadiliman. Saan makita? Sa aklat, mga salita, ang Diyos magbukas. Ang Diyos magbukas sa iyong unawa. Siya magbukas. Ito, 24. Ang gusto nyo pahirapan ang buhay nyo. Pinayaman nyo, pastor, pare, mga kagawa, mga ministro. Ano nangyayari sa'yo? Mga bumuburay kayo. Hindi pa rin kayo mga Diyos. At hindi pa ang Ama yung tinatanggap ng turo. Ito. Sa 24. Sila mga mangmang, mga buo, na nagkamali sa diwa ng pagkaunawa. At silang lahat ay matuto sa aklat. Sa matuto? Sa aklat. Sa aklat. Sino mabukas? Ang Ama mismo. Sabi nila siya mapagpaunawa. Siya matulong sa lahat. Ang Ama mismo. Hindi pastor. Gago. Hindi pare. Akong namnamin nyo sa iyong puso ang gusto ng Diyos, maganda. Nagkaisa. Peaceful na, walang away dapat. Walang debate. Kasi tumikim ang bibig ng mga pastor, mga pare, mga kamanggagawa, mga ministro, tikom na bibig. Pumahimik kayo, ako matulong sa iyong puso. Mabasa na kayo aklat. So, ang mga pastor, pare, hindi na kaya magkuha ng pera. Ha? May aklat na kasi. Bumili na aklat. May aklat ka, basahin mo lang. Bakit pagkabigay mo ng pera? Noong unang panahon, kailangan ng pera para mangaral. Ang Diyos mangaral yun. Papabayad ba ang Diyos ngayon? Noong unang panahon, kailangan talang pera. Pero ngayon, naka-computerized na, naka-digital pa. Ano ba kailangan nyo? Mag-ipon-ipon na kayo, kapatid. Mag-gathering, kapatid, sa Sabado, mag-alay tayo ng papuri sa Diyos, magpabalik-balik na kanta. Purihin natin ang Ama sa langit, siya maturo sa atin. Oh. Ang mga kapatid ngayon, mag-share. Anong turo ko sa iyo, kapatid? Ano nawa mo? Doon na sharing. Sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, sa 14 ng 1 Corinthians verse 1, lahat kayo maging pumita. Kasi ako maturo sa inyo. Marunong kayo. So, anong gawin natin? Mag-share na lang. Hindi pastor tawag sa'yo, hindi pare. Mag-share. Ano ba asal kapatid? Ang Diyos magpaunawa. Ang dakilain, ang Ama, hindi tao. Hindi angin. Case closed na ang mga demonyo manligaw. Kasi lahat ng tao, kung lahat ng tao magkasundo, walang pastor, walang pare pala. Yun ang gusto ng Diyos. Nakasulat.
Bawal dagdagan at bawal humigit. Sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 4 verse 6. Di ba, ang buhay is not complicated, made easy by God. Life is not complicated. That is the grace of God to make our life easy, not difficult. Salamat sa Diyos. Magturo pala sa amin sa pamagitan ng aklat. Nakasulat, binabawas ng inyong ministro, pastor, kamagagawa, magturo, pikat niyo. Sarap yung pagsutukin. Mga alagad ng demonyo. Binigyan mo pa ng pera, tanga. Mas masahol sila sa adik, sa terorista. Mga alagad ng demonyo. Akala nyo matino, kasi mukhang mabait, magandang damit, maputi, umawag lang aklat. Sila magturo. They go against the will of God. Ang anak ng Diyos sumusunod sa kanyang kalooban. Ang anak ng Diyos sumusunod sa kanyang kalooban. Sa Matthew 7:21 hanggang 26. Ang kalooban ng Diyos, siya magturo, wala sa inyo magturo, ako lang. Walang pastor, walang church magisterium, walang papa sa Roma, walang pare, walang ministro, walang kamanggawa. Magtinda lang kayo popcorn. Kung wala kayong pera, yung mayaman kayo dyan, sa kasungalan, yun ang gusto ng demonyo, payamanin, ama sinungaling. Sa Matthew 4 verse 6, verse 1 to 6. Payamanin. Mayaman ka sa pera, pero bubo kayo. Kawawa ang membro nyo. Kasi ang membro, ang isip, ay, mga pastor magturo pala, hindi pa kakalak kami. Ayaw maniwala sa Diyos. Sabi na Diyos, nakasulat pa. Mahirap ang paniwalaan, sa'yo lang, bati ka sa ulo mo. Mahal mo ang tao, hindi Diyos. Mahal mo ang tao, hindi Diyos tama. Ang gusto ng Diyos, ang masunod. Manalangin pa kayo. Sabi ni Cristo, Ama namin na sa langit ka, pakabanalin ang iyong pangalan, masunod ang iyong kalooban. Dito sa lupa, pangalan sa langit. Ang masunod, Diyos talaga. Ang kalooban ng Diyos, siya magturo. May akat na. Ito, pinakauli. Isaiah 34, verse 1, 16. Ito ha. Ito. Salita ng Diyos. Sakat ng Diyos. Ito ha. Kayo'y magsilapit sa akin mga bansa. Kayong mga bansa, mga marami ng bansa, pati ang Pilipinas, upang makinig sa akin. Diyos ba na pagkihan? Ama? Ang Diyos to, Ama. At dinggin ninyo mga bayan, mga tao, mga anak to, ngayon. Dinyo mga bayan, mga anak ko, dinggin nyo buong lupa. Nansalimutan sa lahat ng mga bagay na silitaw rito, mga anak ko Diyos. Sa 16, saliksikin nyo ang aking aklat ng Panginoon, at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkulang. Hindi na kailangan propeta at apostol, nakasulat na. Hindi na kailangan propeta at apostol, nakasulat na. Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang pangailangan sa kompleto na, huwag bawasan, huwag dagdagan. Kanyang kasama, sapagkat inuutos ng aking bibig ng Ama, at inipon sila sa aking Espiritu Santo
na nagturo noong unang panahon sa apostol at propeta, nagturo din sa atin ngayon. Nag-ipon. At ngayon, ating binabasa ang aklat ng ating Ama. Tayo ang may-ari na aklat. Mga anak ng Diyos, may-ari na aklat. Pag may-ari kasi na Ama. Pag may-ari natin, mga anak, hindi mga Katoliko, mali ang aral niya. Katoliko, protestante, mga guro na pinapalawano, 40,000 sekta, mga tanga, mga anak ng Diablo. Sabi sa Juan 8:41 to 47. Mga bansa, mga anak, makinig kayo sa akin, hindi sa tao, bawal ang anghel. Sa akin lang, wag bawasan, wag dagdagan. Sabi ng Panginoon, hindi po usali doon ng kamanggagawa, propeta, apostol, propeta, pare, gago, wala na. Sa buong bansa, sa buong mundo, sa bawat bansa, aking mga bayan, aking mga anak, makinig kayo sa akin. Ako ay iyong Ama. Magturo sa inyo. Maglagay sa iyong puso ng aking utos. Sa inyong kalooban. Ako ang susulat. Bilang tipan. Spiritual na tipan. God again is teaching us spiritually. Not physically like the teachers in school na ating makikita. Hindi makita ang ating Ama. Nagturo direkta sa ating puso. You should accept it because it is the will of God. You follow God, you not follow your pastor, nagpare, nagministro, nagkamagawa, na tao lang. Legal ito. Mahirap na unawain legal kung illegal yung utak. Mag-aral muna kayo sa law para unawaan nyo kung gaano kalaga ang legal. Salamat sa Diyos na aking Ama. Naunawa ko ni Banjiro dito sa Silanganan, sa East, mula sa Malakas 1:11. Dito mag-upisa. Nag-upisa matanong mapalit doon sa Amerika sa Europa, mga pastor. Yun ang West. So legal. Walang pastor, pare, ministro, kamanggagawa, na-share ko lang ang video na lumalaban sa akin. Kasi, hindi ako sunod-sunod sa tao. Maghukuman kami kung sino tama at mali. Patunayan ko, hindi siya mga Diyos. Hindi siya anak ng Diyos. Kasi, ang mga anak ng Diyos, mga Diyos din. Mga anak ng Diyos, mga Diyos din. May Diyos ba, anak ba ng Diyos na hindi Diyos? Pag sinabi hindi Diyos, anak sila ng Diablo. Wala sama-sama makaunawa. Kasi ang Diyos na Ama, hindi nagpaunawa sa kalang puso. Sa 12:10 dan Daniel. At saka, 2 Timothy 3:7. Aral ng aral, hindi alam pa rin ang totoo. Ang magturo talaga ang Ama, hindi tao. Yun ang totoo. Ever learning, never able to arrive in the knowledge of truth. Kasi panala ang tao, hindi ang Diyos. Gago. Palitan nyo itong tinatawag na Biblia. Hindi po Biblia ito. Patris, Libris Patris, o aklat ng Ama. Para dakila. Hindi lang Panginoon, hindi lang Diyos, aklat ng Ama, makalangit na Ama. Para tatahimik na mga pastor, pati mga demonyo. May disiplina, anak. Pati sa bahay nga. Bawal nga. Magturo, pastor, magtutuloy, magturo. Ando sa mga kontrol sa bahay. Sa bahay magturo ang Ama. Sa tahanan. Sa mga anak niya. Ganon ang rule ng Diyos. Ating mabasa. May aklat na. Papaglabas natin, ang magturo. Mag-awitan tayo. Ganon. Mag-share tayo sa isa. Kahit sino. Walang pastor, walang pare. Kahit sino mag-share. Kasi yun ang magawa ng Diyos. Yun ang magawa ng Diyos. Ang tao lang, walang bilib sa Diyos. Walang bilib tao sa Diyos. Kailangan pastor, pare, parang estudyante, gago. Parang teacher sa eskwelahan. Ang Diyos,
magturo spiritually. Again, God is teaching us spiritually through His Holy Spirit to all His children, including Christ. John 8 verse 28. At ikaw naman, ang turo sa pastor, pare, gago. At never si Kristo nakinig sa mga tao. Never si Kristo, ang anak ng Diyos, nakinig sa tao. Si Kristo, nakinig sa Ama. Siya ang ating tularan. Sa 1 John 2 verse 4 hanggang patuloy. Alam nyo, pumunta na sa... Ano pa nagagawa nyo? Ang ginagawa nyo, pumunta sa kapilya, gising ng umaga, ng simbahan. Ano yun? Gawain ng maarik yun. Gawain ng maarik yun. Akala nyo banal? Hindi. Naligaw kayo. Kasi, kayo mismo, ayaw nyo magbasa ng alat kasi walang magpaliwanag sa'yo. Hindi nyo maunawa kasi ayaw lang tanggapin ang Diyos magturo. Wala kayong bilib sa Kanya. Nakasulat, sinasabi mo ng Diyos, He will teach us spiritually. Sa 2 Corinthians 3 verse 2 to 4, ang Diyos nagturo sa ating puso, sumusulat na kanyang mga utos. So, wala na magawa nyo. Nakalagay sa puso natin eh. We are holy with our heart, with the Spirit of God in us, our Father, together with the Spirit of Christ in us. Ano na? 1 hour na and 2 minutes. So, it's time to say goodbye. To God, our Father, be the glory from the east. In the name of Jesus Christ and the Holy Spirit. Amen. Di ba maganda? Peaceful ang bahay. Peaceful. Walang buwisit na mga tao. Oh, ano gagawin mo? Punta ako sa gathering. Ano gagawin mo? Makinig ka? Hindi ka nawala sa Diyos, magtulong sa iyo sa puso, magbasa ka lang? Kung hindi ka marunong magbasa, magbasa ka. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Yun ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng magagawa mo. Iwanan mo gagawa mo. Hindi ka iwanan ng Diyos kung naniwala ka sa Kanya. May aklat. Basihan nyo pa, aklat pa ng Ama, gago. Ang magturo, Ama. You can share the words of God in a group, but no one is allowed to teach all the children of God because only God the Father will teach all His children. You can share. You can share. You cannot teach. I am not teaching now. I am just sharing now. That is the good words I have to say. I am not teaching now. I am sharing the words of God. Para mga anak din, nagsishare. From our God or from our Father, we share His wisdom. We share His wisdom to each and every one of us. We share, and not to be called pastor, because our Father in heaven is our teacher in our hearts with the Holy Spirit in us, being His children. That is great. Yung dakila. Mga anak kami ng Diyos. Ang ama ang Diyos namin, aming ama, kami mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Iba ka lang ng Diyos, mas dakila sa Kristiyano lang. Anak ng Diyos, pati si Kristo. Kasi, ang salitang Kristiyano, meaning, follower of Christ. Pero ang anak ng Diyos, anak nila, yun dakila. Kasi ang ama, dakila. Sa 9 verse 10 verse 9 verse 29 to 31 of John. Diyos dakila, ang Ama dakila, magturo sa aming puso, manahan at walang tao, dakila ta Ama. Ang Ama gumawa sa aming mga anak, mga Diyos din. Pero mamatay na katulad ng tao din. Di ba maganda ang buhay ganon?
Si peaceful. Naniwala ka sa Diyos eh. May simba ka. Ay, ayaw maniwala sa akin. Nakasulat na nga. Oh? Ayaw maniwala eh. Ang banal nakasulat. Oh, hangal ka. Simba. Kung punta sa gathering, magkantaan lang kayo. Mag-share lang kayo. Hindi ikaw para pastor. Bawal sa Diyos yun. Maanak, mag-share. Oh, hindi pa lang ikaw presidente. Ikaw gago. Hindi ka pastor. You are only one father is our teacher. You are all brothers. You are all the children of God. Our Father. We just share. Katulad ni Kristo na pakumbaba siya sa Diyos. Nung unang panahon, kailangan pastor, mga propeta, apostol. Kasi wala pa aklat. Pero ngayon, nagsalita ang Diyos sa ating puso sa magitan natin mabasa kung wala tayo sa kanyang aklat na sinusulat ng mga apostol at propeta. Sabi ng Diyos na ating mababasa, word for word, legal and biblical. We settle it biblically and legally, not philosophically. Because philosophy is not the teaching of God. Because God, our Father, is not a human philosopher. He is God. Philosophy is the book or the books that is from the Word. The book of God, the teaching is from Him, from heaven, written by the holy prophets and the apostles, who are Israelite or the Jew people. Hindi ba kayo na-visit sa mga tao na busy-busy? Saan ka punta? Simba kami sa pastor. Ano pastor? Ama mo yun? Magbasa ka ng aklat? Sabi ng Diyos, siya paliwanag. Kung may kulang ka sa kalaman, siya yung tatanungin. Sabi ni Apostol Santiago sa sulat niya sa 1 verse 5 to 7 to 9. Kasi kung umasa ka sa mga kamangkagawa, ay parang hindi ka umasa sa Diyos, sa Ama mismo. Tao ka lang umaasa. Bawa sa Diyos yun. Huwag matiwala sa tao. Sa pastor, kamangkagawa, pare, gago. Diyos, matulos yung puso. Puso mo, hindi wala alam. Diyos, matulos yung puso. Hindi pastor, hindi pare, hindi tao, hindi na magawa yon. Magawa ba? May aklat na. Malibal ako aklat. Wala ka aklat? Bubuka ka na. Walang ama turo sa'yo. Sabi ng ama, basahin mo aklat. Wala kang aklat, gago. Rebelde ka. Suwail ka. Ikaw ay sa ama mong diablo. Di ba? Yung hindi niwala sa akin at sa Diyos namin, sa aming ama, silabasa ka, magdibati tayo. O, ako'y mali. Kayo lahat, sinungaling. Bakit? Naniwala ka sa sinungaling. Walang unawa, pastor na pare. Nag-aral ng theology, philosophy. Mga kinikilala ng mga politiko, gago. Ang Diyos, magturo, huwag bawasan. Sabi ng Diyos yun. Huwag humigit sa nakasulat. Pag hindi mo susunod, hukuman ka ng Diyos. Ikaw sa ama mong diablo na ibubulid sa dagatang apoy. Whether you like it or not. Sorry. That is the will of God. Gusto nyo siya magturo sa lahat ng tao sa buong mundo, sa langit, sa mga anghel. Siya lang. Dakila ang Diyos. Sa iyo ang kaharian, kadikilaan, magpakailanman. Amen. Sa Matthew 6:9-13. Kasi, kung gano'n ang tradisyon natin ngayon, na lahat mag-ingat na, bawal pa magtulog sa mga tao to, mag-ganit may schedule na ba sa Saturday or everyday, umawit lang pala. Kasi sinusunod din sa ating puso, umawit. Banal pa yun. Ang gusto na siya na magturo, hindi ba nila magawa? Magawa.
May libro pa nga. Oh. Para ni mga daya. Hukuman natin pati demonyo, pati pastor, pare. May akad na kasi sa 1 Corinthians 2 verse 1 Corinthians 6 verse 2 to 4. Base sa salita ng Diyos natin mababasa ang hukom. Kung tama sila o mali. God is always true and the teaching of God, the words of God is written as our basis. Thanks God. Ulit, sabi ni Kristo, ang Ama magturo sa lahat, hindi siya. Ang Ama magturo sa lahat. Sabi ni Jesus, ang Ama magpaunawa sa iyo, hindi siya. His will be done. Ang Ama ni Kristo. Sinusunod ang turo ni Kristo, ng Ama ni Kristo. Dapat mga pastor, walang pastoran kayo na late bloomer kayo, may akat na kasi. Hukuman pa kayo. Sabi sa Daniel again, 12:10, wala sa masama makaunawa. Kasi ang pera, ang puso ng mga tao ito, mukhang pera. Ang naniwala naman sa kala, bulag din. Maniwala sa Diyos na Ama na kapangyarihang magturo sa ating puso spiritually. At ayaw lang maniwala sa Diyos na magawa ng Diyos tama yun. Gusto na paniwala ng kalang pastor, tamang gagawa, pare, at mga ministro. Santo pa. Kayo'y sa ama niyong Diablo. Whether you like it or not, nakasulat ng Diyos, huwag bawasan, huwag dagdagan. Sabi niyo hindi? O, binabawasan mo na. Sino turo siya? Pastor eh. Hindi. Sabi niyo, siya mo turo. Siya mo turo eh. Hindi pastor. Pare. Sabi niyo, sabi niyo, huwag bawasan. Kayo sa ama niyong Diablo. Ang hindi makinig sa akin, salita, nakasulat na ngayon. Anak ka na ng Diablo, binabawasan mo talaga. Imbis maniwala ka. Labanan mo pa. Baka hindi nyo alam pa. Sumaway kami, mga anak ng Diyos, may kabagsikan. Sabi na Ama sa amin. Sa Titus 1, verse 11 hanggang 13. Pumukom kami base sa iyong gawa. Ang gawain nyo, makinig sa pastor, pare, kamang gagawa, mga ministro, mga papa sa mga. Sa gumamit ng maraming aklat, masama. Ayaw naman wala ang Diyos magturo, isa lang ang aklat na nakasalin sa iba't ibang wika. Sinusulat ng mga apostol at mga propeta. Magbago na kayo kapatid. Year 2025 na. Year 2025 na. Naging bulol pa ako dahil sa Maesok. Nakahula naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Pahala ka kung magkaunawa kayo. Ibinahagi ko lang ang turo ng Ama na nalaman ko sa inyo at sa buong mundo. I-share na ito sa inyong pastor, kamanggagawa, libatista, kahit sino pa, kahit demonyo pa, kahit Diyos pa ninyo, kahit Kristo pa nyo, kahit Espiritu Santo pa nyo, mga baliw din, mga anik din, katulad nyo. Mga buang. Hindi, buang ba hindi? Buang kasi hindi maniwala sa Diyos. Paniwala ng pastor pa rin. Gago. Ano pala kayo siyo? Hindi na kayo binigyan ng pera doon. Kayo pala bigay ng pera. At hanggang ngayon, mamatay lang kayo, bubo pa rin kayo. Hindi ba? Sabi nyo, hindi? Magbibati tayo. Patunayan ko, bubo ka. With the judgment of God na aking mabasa. Patunayan mo rin sa akin, ako'y bubo. Sa live. Legally and biblically. Wala pang anak ko ngayon, nag-school pa. Maliit kong bata, si Mayang. So, despite all, I still pray that all people will be saved by God, by our Father. They will listen to God, and they will believe that God can teach every heart spiritually by reading His book. Written by the apostles and the prophets. Not by pastors, not by the priests, Catholic priests, not by the theologians, ministers, or kamanggagawa na pampagulo lang. Hindi sila ama magturo sa atin.
Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahalahanga. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Yung sasabi ko na nasutukan na, you understand it in a broad way, hindi naro. Ibig sabihin, maglaban lang, paglaban mo ang totoo, laban sa mga sinungaling. Eh, tayo parang sa amin na amin. Mag-away. Mag-away na. Mag-away na lang tayo. Atsing ako. Ay, nako. Ay, snis. Nag-atsing ako. Tuloy natin. Kanta. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, sa buhay ko, sa puso ko. Itataas. Yung punta ka sa basita na kumanta ka lang, mag-awit ka sa sabay, okay lang yun. Kasi walang magturo. Walang tawagin pastor, walang ministro. Mag-share lang. Pwede yun. Di pastor, di pare. Mahalak ka sa Diyos eh. Yung kayabangan sa atin pag tayo mga guro. Ama na turo. We share. Magturo naman sa atin. Bawat isa sa atin. Ama magturo. Ama magturo. Kita sa buhay ko, sa puso
mag-aasa ka sa kamanggagawa, tao, mga ministro, mga pari, mga ano-ano pa. Para kasi, bakit gusto matuto? Ako maturo, bakit punta ka sa tao? Insulto man just doon. Di ba insulto? Lapastangan ka pa, imbis na balal ka, hangal pa, ka pa. Masama yun. Sa harap ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos siya maturo ni tao. Basta ang Diyos natin, Ama. Hindi sila ama, mga pastor, mga pare, mga kamanggagawa, mga ministro, hindi sila ama. At sapat na sa atin, kailangan natin sa latang buhating buhay, ama lang, lalo na sa magtuturo sa atin. Hindi matanggap ng pastor ng mga bulag, kapwa na akin na bulag, kapwa mahulog sa hukay. Nanumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka.